Sa mga nag-apartment hunting dyan, mag-move out pa lang sa bahay ng parents or mag-live alone, guys, hear me out. Before kayo maghanap ng apartment, make sure na merong mga bintana. Before ako nag-move out sa bahay ng parents ko, palagi ako nanonood ng mga apartment hunting videos sa TikTok. And then, umabot na ako dun sa mga New York apartment. Ganong level. So, anyway, so going back. May mga apartments na dumadaan sa FYP ko sa New York ha, na walang bintana yung kwarto, ganyan, or kaya wala halos bintana yung buong apartment. Kapag titignan mo yung apartment, okay naman siya, maganda naman, as in. Tapos, nagtataka ako sa comment section kasi yung mga nagko-comment sila na ay, ang pangit naman, walang bintana. Kasi isip ko, bakit ba ang big deal sa kanila ng bintana? Parang ilang videos yung dumaan sa akin na ganun yung issue. Tapos talaga naghanap sila ng bintana. So yun, nagtataka talaga ako kung bakit parang ang big deal sa kanila ng bintana. Pero ayun, doon ko lang na-realize nung nag-move out na ako sa bahay ng parents ko, and then yung apartment na tinitirahan namin right now is isang bintana lang meron, which is sa bedroom. So ay ang living room namin yan, guys. Walang bintana yan. Pati yung kitchen namin wala, pati CR wala. So ayun, kaya pala ayaw nila ng mga apartment na walang bintana is because kapag hindi maganda yung pasok ng hangin at labas ng hangin sa loob ng bahay, prone siya sa mold. Sobrang ganda actually ng apartment namin. Ang problema lang talaga is yung walang bintana. So, hindi pumapasok yung fresh air, tapos hindi nakakalabas. Basically, hindi nakaka-circulate ng maayos yung hangin. So, ayun, yung mga furnitures namin na kahoy, anything na kahoy dito sa bahay, tinutubuan talaga ng mold. Sa Tiday 2, ang ginawa ko nung una, bumila ko ng mga disposable dehumidifier until na-realize ko parang ang mahal pala every month nabili ako. Worth 200 pesos yun kasi 3 piraso. Isa sa CR, isa sa sala, tapos isa sa kitchen. So, I decided na bumili ng dehumidifier na disaksak talaga. Kaso yung dehumidifier na yun, guys, parang isang area lang yung nasasakop niya. So, kailangan ko pa din bumili ng dehumidifier or disposable dehumidifier para sa CR. Dito kasi sa Philippines, mas uso yung air humidifier kaysa sa dehumidifier, when in fact, mas kailangan natin ng dehumidifier kasi nga, humid na yung weather natin. So, imagine ha, humid yung country mo, walang halos bintana yung apartment mo. Ang nangyayari, yung moisture natatrap lang sa loob ng bahay, hindi nakakalabas. So, ayun, nagkakamolds yung mga gamit. Not just furnitures ha, pati damit, mga tela, ganyan. Ibiro yung molds ha. Hindi siya masyadong napag-uusapan dito sa Philippines, pero sa US talagang aware sila kung gaano ka-dangerous yung molds health. When we moved in dito, immediately tinubuan ako ng dysbiosis sa daliri, na dati hindi naman ako nagkakaganon at all. And yung boyfriend ko guys, tinutubuan siya ng mga kati-kati sa balat paminsan. So, ayun, talagang lagi naka-on yung dehumidifier namin. And ayun, if lilipat ulit kami, maybe next year, target namin next year, maghanap talaga ako ng apartment na may bintana. So, ayun lang naman, gentle reminder lang guys, hanggat hindi pa kayo nakakapag-down or what, i-consider nyo yun.